Bago ka magpatuloy sa panonood, patayin mo muna ang ilaw mo, isuot mo ang headphones, at tiyakin mong wala kang katabi. Kasi ang kwentong ito, hindi galing sa libro, hindi galing sa pelikula. Galing ito sa isang lalaki na hanggang ngayon ay ayaw nang umuwi sa probinsya niya. Dahil sa nakita niya sa loob ng bahay na yon. At kapag natapos mong panoorin ito, baka maintindihan mo na rin kung bakit may mga bahay na dapat na lang talagang pabayaang gumuho. Ako si Chico, at ito ang totoong nangyari kay Mang Berto. Kabanata 1. Ang Alok Taong 2009. Nang matanggap ni Mang Berto ang trabaho na nagbago sa buhay niya, sa masama at hindi maipaliwanag na paraan. Karpintero si Mang Berto, 50 taong gulang noon, may asawa at 3 anak. Galing siya sa Quezon Province, pero sa Maynila siya nagtatrabaho. Mahirap ang buhay, kaya nang may lumapit sa kanya na isang abogado, nakasuot ng itim, mukhang mayaman at nag-aalok ng 300,000 para sa isang linggong trabaho, hindi siya tumanggi. Ayusin mo lang ang loob ng bahay, sabi ng abogado. Pinturahan mo, palitan mo ang mga sira, 1 linggo lang, pero may 2 patakaran ka na dapat sundin. Tumango si Mang Berto. Una, huwag kang lalabas ng bahay pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Ikalawa, kahit anong marinig mo sa ikalawang palapag, wag na wag mong bubuksan ang pintong may krus. Naisip ni Mang Berto, nakakaiba ang patakaran. Pero 300,000, sapat na pambayad sa pag-aaral ng panganay niya sa kolehiyo. Sapat na para makapagpatayo ng maliit na bahay sa probinsya. Pumayag siya. Kabanata 2. Ang bahay sa dulo ng Kalye Blumentritt, sa isang lugar na hindi na rin niya gustong banggitin, naroon ang bahay. 2 palapag, lumang istilong bahay Kastila, malalaking bintana, madilim ang kahoy, ang hardin sa labas. Patay na lahat ang halaman kahit na may umuulan halos araw-araw noon. Pagdating ni Mang Berto, dinala siya ng abogado sa loob. Malamig, hindi normal na lamig, yung tipong parang may humihinga sa likod mo kahit walang tao. Eto ang kwarto mo sa ibaba, sabi ng abogado. May kama, may pagkain sa ref, may ilaw, yung mga kasangkapan mo nasa bodega sa likod. 7 araw lang, 7 araw at kukunin ko na to ulit sa'yo. Tandaan mo ang 2 patakaran. Umalis ang abogado. Mag-aalas 5 na ng hapon. Naglakad si Mang Berto sa loob. Sa una tahimik lang. Inumpisahan niyang isurvey ang mga sira. Kupas na pintura, may butas sa kisame, nagiging kalawang ang mga rehas. Madaling trabaho lang naman sa tingin niya. Pagdating sa hagdan paakyat sa ikalawang palapag, doon niya nakita ang pinto, itim na pinto. Lumang kahoy, at sa gitna nito, isang krus na yari sa pula at kupas na metal. Nakapako sa kahoy, tila ginawa para hindi mabuksan. Natigilan si Mang Berto, pero naalala niya ang patakaran. Lumayo siya. Kabanata 3. Ang unang gabi. 8:00 na ng gabi. Kumakain si Mang Berto ng adobong nilagyan niya na ng kanin sa kusina. Tahimik, walang ingay, kahit ang mga kuliglig sa labas, wala talaga. Tapos may narinig siya, tak, 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 galing sa itaas. Parang may naglalakad, mabagal, hindi tumitigil, sumusunod sa rhythm na hindi normal. Hindi paan ng tao ang tunog, mas mabigat, mas matigas. Tumayo si Mang Berto, tumingin sa kisame, sumunod ang tunog sa galaw niya, para bang pinapanood siya ng nasa itaas. Kumuha siya ng tubig, pumunta sa kwarto, sinarado ang pinto, pinatay ang ilaw, sinubukang matulog, tak tak tak, hanggang madaling araw. Kabanata 4, ang ikalawang araw, kinaumagahan, parang wala namang nangyari, sumikat ang araw. Nagtrabaho si Mang Berto, pinalitan ang kahoy sa kisame ng sala, nagpinta, nag-ayos ng bintana. Pero pagdating ng tanghali, may napansin siya. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may litrato. Hindi niya to nakita kahapon, sigurado siya. Kasi tinanggal niya lahat ng gamit sa mesa para malagyan ng tela bago magpinta. Kinuha niya ang litrato, isang pamilya. Tatay, nanay, 2 bata, isang lalaki, isang babae. Nakangiti silang lahat. Pero ang nanay, bahagyang lumiliko ang ulo, para bang nakatingin sa labas ng frame. Sa kung sino mang nasa likod ng kumukuha ng litrato. Sa likod ng litrato may sulat kamay. Huwag kang maingay, naririnig ka niya. Bumagsak ang litrato sa sahig. Tumakbo si Mang Berto palabas para humingi ng signal, para tumawag sa abogado. Pero pagkalabas niya ng pinto, walang signal. Pagsubok niyang tumakbo palabas ng gate, hindi mabuksan ang gate. Nakakandado mula sa labas, hindi siya pinakawalan.
Kabanata 5, ang ikatlong gabi. Ngayon, hindi na lang tunog ng paang naririnig niya. May tumatawag sa pangalan niya. Berto! Galing sa itaas, babae, mahina, parang umiiyak. Berto, pakitulungan mo ako. Tumakip siya ng unan sa tenga niya, nagdasal. Hindi siya naging relihiyoso pero nung gabing yon, naalala niya ang lahat ng dasal na tinuro sa kanya ng lola niya. Tapos may kumatok, hindi sa pinto ng kwarto niya, sa kisame. Mula sa loob ng kisame, 3 katok, mabagal, malakas. Tapos boses ng bata, Tito, gusto ko pong lumabas, buksan mo na po. Kabanata 6, ang ika-6 na araw. Hindi na natulog si Mang Berto ng 2 gabi. Mukhang kalansay na siya, nanginginig ang mga kamay. Pero tinuloy niya ang trabaho, pumipinta, nag-aayos, hindi niya tinitignan ang hagdan. Pero nung ika-6 na araw, may bagong nangyari. Habang nagpipinta siya sa pader sa malapit ng hagdan, may narinig siyang tunog. Hindi mula sa itaas, mula sa likod niya, lumalapit. Hindi siya lumingon, pero nakita niya sa salamin ng bintana, isang anino, mahaba, manipis, pababa ng hagdan, hindi naglalakad, gumagapang, pababa ng dingding, pababa ng kisame ng hagdan, pababa ng sahig, patungo sa kanya. Hindi niya nakitang muka, pero nakita niya ang ngiti, nakangisi, nakaabot na ng tenga ang sulok ng bibig. Kumaripas siya ng takbo papasok sa kwarto niya, sinarado ang pinto, hindi siya lumabas hanggang umaga. Kinaumagahan, may bagong sulat sa pinto ng kwarto niya. Bukas, alis ka na, pero may dadalhin ka sa amin. Kabanata 7, ang huling gabi, hindi na niya kayang magtago. Alam niya, kung sino man o kung ano man ang nasa bahay na yon, ayaw nila siyang pakawalan ng ligtas. Naalala niya, may krus pala na bigay ng lola niya na laging nasa wallet niya. Hinugot niya, maliit, yari sa tanso. Lumabas siya ng kwarto, umakyat siya sa hagdan. Pumunta siya sa pinto na may krus, at sa unang pagkakataon mula nung pumasok siya sa bahay na yon, narinig niya ang katahimikan. Tunay na katahimikan, walang katok, walang boses, walang yapak. Para bang naghihintay. Hinawakan niya ang krus, nagdasal. Pagkatapos, hindi niya binuksan ang pinto. Hindi siya kalokohan. Sa halip, itinapat niya ang krus na hawak niya sa krus na nasa pinto. At nagsalita siya, may panginginig sa boses, hindi ako ang taong hinihintay ninyo. Hindi ako kabilang dito, pinapaalam ko sa inyo. Hayaan ninyo akong umalis bukas. Hindi ako magsasalita, hindi ko sasabihin sa kahit kanino. Pakawalan ninyo ako. Walang sumagot, bumalik siya sa kwarto. Natulog sa unang pagkakataon ng mahimbing. Kabanata 8, ang paglabas. Kinaumagahan, dumating ang abogado. Nakangiti. Ang galing-galing ng trabaho mo, Mang Berto. Tumingin sa paligid. Mukhang hindi ka nahirapan. Hindi sumagot si Mang Berto. Tumango lang. Inabot ng abogado ang pera. 300,000 cash sa sobre. Bago ka umalis, sabi ng abogado, may pakiusap pala ako. Tumigil ang puso ni Mang Berto. May iiwan akong package sa iyo, idala mo lang sa address na to sa Quezon, maliit na bagay, madaling buhatin. Inabot ng abogado ang isang maliit na kahon, bakal, selyado. May kakaibang ukit sa labas, at doon naalala ni Mang Berto ang sulat. May dadalhin ka sa amin. Tumingin si Mang Berto sa abogado. Sa unang pagkakataon, pinansin niya. Ang abogado ay walang anino, sa sahig, walang anino kahit may araw na pumapasok sa bintana. Hindi po ako pwede, sabi ni Mang Berto marahan. Hindi ako delivery man, bigyan na lang po kayo ng iba. Nawala ang ngiti ng abogado. Nagbago ang mukha niya. Sa loob ng 1 segundo, ang nakita niya ay hindi mukha ng tao. Pero binalik ng abogado ang ngiti. Sige, maintindihan ko. Salamat sa serbisyo, Mang Berto. Lumabas si Mang Berto. Hindi tumingin sa likod. Hindi humingang malalim hanggang nakasakay siya ng bus pauwi sa probinsya. Hanggang ngayon, tumatanggi pa rin si Mang Berto na bumalik sa Maynila. Yung pera, ginastos sa pamilya niya, pero hindi siya naging masaya doon. Lagi niyang nararamdaman na may sumusunod sa kanya. Minsan, sa gabi, naririnig pa rin niya ang katok. Tak, tak, tak. At nung pinuntahan ng anak niya, ang Kalye Blumentritt 5 taon ang nakalipas para tignan kung totoo ang kwento. Wala raw bahay doon. Walang dating bahay, bakanting lote lang.
May matatandang nagsabi na mayroong dating bahay doon pero nasunog noong 1970s. Walang nakaligtas sa pamilya na nakatira doon. Tatay, nanay, 2 bata. Kung naabot mo ang dulo ng kwentong ito, salamat sa pagiging matapang. Pero bago ka umalis, may tanong ako sa iyo. May alam ka bang katulad na kwento? Sa probinsya nyo, sa lola mo, sa kakilala? Mga kwentong totoong nangyari pero ayaw nilang pag-usapan, i-comment mo sa baba. Babasahin ko lahat. At baka, ang susunod na video ay tungkol sa kwento mo. Huwag mo ring kalimutan i-like ang video na 2 at i-subscribe sa channel. May bagong creepy Tagalog story tayo tuwing Biyernes ng gabi. Tag-ulan na kasi. At alam mo na yan, mas malakas ang mga kwento sa tag-ulan. Pindutin mo rin ang notification bell para hindi ka malate sa susunod na kwento. Ako si Chico. Mag-iingat ka sa pag-uwi. At kung makakita ka ng bahay sa dulo ng kalye na walang halaman sa hardin, huwag mong tatangkaing tignan kung sino ang nakatira doon. Good night.